salamat ang sa niya at bunga. Late jud ko. Grabe din dalit-dalit ba mo? Sa iyo ang Lord. Makahinunggan yun. May buntag no tanan, karutak na bahin kay dapat ko ng testimony. Uli na akong ginaingon sa mga tagalupag. Pag diri ko ma-assign na sa testimony na adyo ko'y kanang ginakot, lain-lain mo na itong kadaugan, pero makahatag ko kanang kadasig sa kadaghanan. No? Lain-lain ito mga naagian nga. Nakita na ko ano siya, first ako kita niya kay, pero diniyakan niya, kaputi kayo, magyanduyan pa siya. Every time like nito na yung mga okasyon sa apply, dili ni siya kanang, magtarotaro siya niya, dili ko ni suod ani sa una kay ang iya yung nag-invite si Rose, sila ni siya. Di ko man nagkadali niya kay, pagtanong ko, pagputi kayo ng babae, nagumon ba yung ano? Tanong niya ko, dato ko kay ka, kanang lahi din siya para sa kuha. Natatong pa lang nakatabang ba ko. So, glory to God, no, nagpapadayon din siya. Dala sa Matthew 24:13, nagpapadayon mo, di maluwas. Nakita na ko siya kinabuhi na bago. May mga hinugdong ko, maglaglaak pa silang rose, magbutor-butor, mag-stroll-stroll. Pero karon nag-stroll-stroll sa kauban ng Ginoo ko. O karon ang tawagon si Sis Grace Sumabat. Praise the Lord, may buntag sa tanan. Thank you, Jen, sa declaration. Basta puti di ay dato dahil nga siya. Amen. Pero dato ta. Diya sa Ginoo, kanaan na to ang Ginoo. So praise God, no? Dili na ko kawawa ng paghatag o testimonya sa kaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Daghan kaayo kung gusto nga i-testimony. Kay daghan kayo o gibuhat ang Ginoo sa akong kinabuhi. Pero ang dili nako malimtan gyud nga kaayo naghihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi. That time nagiluwas ko niya. That time na naay ginagamit ang Ginoo nga tao para mabalik o makailap ko sa ilaha. Mo na nga testimony nga dili din ako makalimtan nga hangtod karon. Kung una-unaon nimo ba nga grabe gid kayo si Lord kay gikan ka sa pagkadaot, gikan ka sa kanan. Kumbaga ba ang imuhang kinabuhi, akong na picture out karon, grabe ka ulaw kayo. Ulaw kayo sa mata sa Ginoo. Pero glory to God. Kay isa ko nga gipili sa Ginoo nga mamahimo niyang anak. So way back 2019, nakahinumdum ko na ako diri sa Santa Cruz Igsoon, diha ko na-assign sa SK Federation, diri ko gikan. Wala ko kabalo nga ibalik gihapon ko diri sa Ginoo, wala di ka kabalo ba og unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. 2019 to 2021 diri ko nagtrabaho sa Santa Cruz. Pero, dining dapita, wala na ko na sinati ang gugma sa Ginoo. Sige kong pangayo sa Ginoo nga Lord, ang asa ko aning dapita. Kaya naadiri tanan, bisyo, access pa ka sa kanan, corruption, ingana ba? Una nga, nagapangayo dyan ko sa Ginoo, nagaluhod ko nga, Lord, asa dyan ko aning dapita. Kaya nga no, mga igsoon, sa akong pagtrabaho din daghan kwarta, daghan ko kang sweldo. Pero matingala ka, wala ko'y simba-simba, tapos ang akong amo, ginapabantay pa mo sa hayong ka ng madyungan. Akong partner na si Makmak, siya na'y Tungir. Oo. Sana'y tungir. Niya ako, nag-serve sa pagkaon sa kanyang mga nagdula. Matingala ka, Ikson, dagkong may kwarta, daghan mo hatag. Pero halos dili ko kabayan ng kuryente. Magka-utang-utang, baon-baon pa ko sa utang. Pero that time na gihawas ko sa Ginoo din basta mangayo lang dyan ka sa iyaha, kaya matinud-alon lang dyan ka sa pagpangayo sa iyaha.
gitagaan ko niya, gipreparahan ko niya og trabaho sa Digos. So that time, may nakakita kong trabaho sa Digos, di balhintayin ko. Then, ang ako pag-exit diri maayo, nag-away pa ko sa ako ang amo. Tapos na ang pagpamasangil, wala na ba, sakit. Gituring na lang ko siya kay kaduha nga inahan. Pero, gipa-realize sa Ginoo sa ako nakabubot-bot po niya. Kung dili mo mag-away, dili po ko kahawa. Mauto sa akong trabaho karon sa Digos, gamay lang jud kayo og sweldo, glory to God. Pero, nakapa-eskwela ko o college. Ilang na akong inatlaw, 13,000 a month, try. Kaya imo muna-unahon, wakaan mo ng tanan. Gikan sa among pagkaon, gikan sa mga expenses, pang-uban, kuryente, tubig, napa mga bayron nga utang. Pero, grabe rin amuhat ang Ginoo. Maskin sa kagamay sa atong income, kung unsay naa nato, pwede na siya i-bless ni Lord. Basta naa ang blessing ni Lord, naa ang pagpanginabuhi nga matarong nga nakasubay sa iyaha, i-bless din na ni Lord. Matingala na lang ka, nga makatigong pa ka. Pero samantala, dinhi ko sa una, sobra-sobra ang among panalangin, pero wala siya nakita. Kaya nga naman, unsay kulang, wala ang Ginoo sa among kinabuhi. Na maskin gani adlaw sa Domingo, maskin gani sa pagtulog na mo, dili na may kahuna-huna o ampo. Kay tungod na wili ni sa mga kalibutanon ng mga transaksyon ba? Mao na nga, grabe ka amazing si Lord. Usahay man din mga igsoon, kung unsay nakatakaron, kung unsa ang sitwasyon na nakatakaron, ayaw focus sa sitwasyon igsoon. Focus kung unsay mabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang importante, nangalagad ka sa iyaha. Ang importante, wala ka ni buhi. Madapa man ka, pero balik og tindog. Kay kabalo ka nga ang Ginoo ang nigunit sa imong ubatin. Sige lang, padayon lang ka. Normal na naatay kahadlok. Mahadlok ka. Kung unsa na lang kaya miugma, unsay kauno na mo, normal na siya, kaya naapat na sa tawhanan na itong malawas. Pero ang nakanindot, nabalo ka, nadali ka pasagdaan sa Ginoo. Once nga nangalagad kag sakto, once nga ang atong kinabuhi na kaalay diha ka Lord, wala tayo dapat ikahadlok. Kaya kabaluta ang Ginoo, dili siya magmakulang kanino. Kaya akong ginahugtan nga verse mga igsoon kay Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unahon na to ang kapubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya ang Ginoo lagi mo dagdag kung sa imong panginahanglanon. Hugtan na to ang pulong sa Ginoo nga gi-promise. Daghan kay promise ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Pero dili na siya ma-fulfill kung dili ta motuo sa iyang pulong. Ingon siya nga wala siya anak nga pasagdaan, wala siya anak nga pagutman kung matinud-anon lang ta diha sa iyaha. O na mga igsoon, maskin pag naa ang kahadlok, mukatok na gani ng kahadlok sa atong kasing-kasing. Ayaw po ko sa iyong kahadlok. Pinumdumi, igsoon, kaduminig sa Mateo, na nisakay si Jesus o ganyan, disipulo sa bangka, tapos kanang nagbagyo. Natulog si Jesus, pero ang iyang mga disipulo nanghadlok. Then una-una to, kaya gani pakalmahon ni Lord ang bagyo. Maupo na siya sa atong kinabuhi. Kung naa si Jesus sa atong kinabuhi, kaya kay na kontrolo ni Lord ang mga sitwasyon nga naatakaron. Maskin unsa pa na siya kabug-at, maskin unsa pa na siya nga kanang kung feeling nimo ba nga grabe na gid Lord, sunod-sunod na gid akong pagsulay, pero dili lang ta mawad-an og paglaom igsoon. Naata sa mga pagsulay nga imong anak, ato ang pakusgan ang atong pagtuo diha sa iyaha. Kay tanan-tanan kontrolado ni Lord, maski pa ang atong kinabuhi, kontrolado na ni Lord. Wala mga
rason, ako encouragement sa matag usa. Dili ta focus sa ato ang sitwasyon karon, kundi focus ta kung unsa pa ang mabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Praise God, tanang dumog ug himaya sa Ginoo lang yun. Amen. Amen. Daghang salamat sa Ginoo. Wala ba nga? Dira sa 2 Pedro 3:9 niya siya, ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang isaad, sumala sa Ginoo na sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot ng may usa ka malaglag o dili nga ang tanan maghinulsol o nabiya sa ilang mga sala. Sa imong hinulsol o pagpangay pa sa Diyos Ginoo, sa grace, ang Ginoo rin natuman na din ang isaad lang kami. No? Amen. Inana ka maayo ang Ginoo. Sa dihang kita ang muduol, ayaw mo paabot nga lain pa mo tulog ninyo. Duol na mo karon sa Ginoo mga pasayo. Ina-remind sa Ginoo sa matag adlaw segundo dira sa Psalms 12:19 or 19:12. Ingon siya, ang tao dili siya makabalo kung makakita siya o galingong sayo. Nang ipahinumdum sa to sa Ginoo kay kita kakita. Surrender di na to kanang ayos sa Ginoo. Kay sa mga segundo, minuto, oras, isang pagbutan, makakasala din ka. Apan sa grasya sa Ginoo kaluoy, idawat siya sa atong paghinulsol sa iyo, no? Amen. Manindog ka kung para sa itong pag-ampo. Kung sa iyo ang pag-ampo sa testimony ni Sis Grace. Yes, Lord, dalaga ko Diyos, salamat po sa iyong pagkahugan. Salamat po Diyos sa kinabuhi sa isog, Lord God, na si Sis Grace, nga sa kanunggay, Lord God, na magpapadayon din siya, Lord God, sama sa mga ipangbuhi, mga pulong, Lord, na Lord, ikaw magasilyo, magatipid, Lord God, na dito makawas sa utan, Lord God. Salamat o Diyos, sa iyong kinabuhi, Lord God, na himo siyang panalangin sa uban, na himo siyang maayon sa ubanan, Lord God. Salamat o Diyos, na ikaw diyang magaproteksyon kaniya sa matag adlaw, ikaw magaprovide sa iyong mga panghinahanglanon, o labos na ng lugar na magapadayon sa diha, Lord God, sa iyong pagtuo, na unsa man ang mga pagsulay, na hitabo, Lord God, dili siya mo, mutalikod diha kanimo, Lord God. Apan, Lord, magpadayon, o mas musamot pa ang pagkila diha kanimo, Lord God, o labos na, Lord God, mahigugma siya, Lord God, sa iyong pagkabuhaton, alang na mahimaya ka, Lord God. Salamat o Diyos, bisan takot na, Lord God, sa among panimbangon, Lord. Lord, ikaw ang mamuna ka naman, Lord God. Ang iyong presensya mabati sa matag usa. Ikaw ko yung mga pag-ampo, Lord. Ang matag usa ka namo, Lord. Mahimot yung sensitibo sa imong balaang spiritu. Kung unsa man imong ginapadayag, kung sa imong gusto ipaabot ka namo, Lord. Amo yung makatch, Lord God. Dili ni mo sugot, Lord God, na maulit, na walay makuha. Apan, Lord, sa pagsugod sa pagmata, sa matag-domingo, Lord God, tinguhaon yun na mo, Lord, at tarutak na mag-enjoy, maglipay, ikaw ang makauban. Busta o Diyos, salamat na karutak na, Lord God. Salamat sa gugma, sa grasya, sa pabor, sa tanang-tanang, Lord God. Lord, dili di magbaryan, di sa pila, Lord God, ang inyong gugma ka naman, Lord God. Lord, himuha, Lord, kami ko, Lord, may gugma di ang kanimo, Lord God. Kung diyon sa ninyo mag-gugma, Lord God. Salamat o Diyos, salamat sa tanan, Lord God. Walay sama kanimo. Dalay ko ka, tanang dumog, kumaya, di alam ang kanimo. In Jesus' name we pray. Amen and amen.